Pisces, as requested. This is a Pisces Sun Rising and Venus collective bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Pisces? Kamusta? Kabuhayan, kaperahan, relasyon, pamilya, kaibigan, mga taong nakapaligid. This is a Pisces Sun Rising and Venus collective bonus reading for the month of June. Collective energy ng mga Pisces, please. Collective energy ng mga Pisces. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Let's see. Ang makukulit na Pisces. Justice card in reverse. May pangako sa pag-ibig na nasira, hindi natupad. Nagkaroon ng mga disappointments because of expectations na dapat ganitong mangyari. Something feels unfair. Justice card is also, it could be may inaayos na tax court case. Okay. But for most of you, it feels like someone wants to reach out at ayusin ang mga pagkakamali or mag-apologize or magkaroon ng pag-uusap or explanation sa tungkol sa isang committed connection, family situation. But someone is holding back na parang, teka lang, hindi pa siya handa for this conversation. Because it feels like in the past, maraming naging pangako sa pag-ibig pero hindi naman natuloy. Maraming sinabi, hindi naman nag-manifest. Okay? Puro pangako. There's someone here na puro kasinungalingan ang dala sa relasyon na to. And may ugali tong tao na to na pag may nagawa siyang mali, magaling siyang to play, kumbaga sa aso, to play dead. Alam mo yun, yung parang babalik kakausapin ka na parang wala siyang ginawang masakit sa'yo. Na magtanga-tangahan, ganon. Sasaktan ka niya, tapos biglang tatawagan ka, anong ginagawa mo? Or, kamusta ka? Uy, asan si ano? Something like that, na parang, it feels like nagkaroon ng paulit-ulit na disappointment and betrayal. And every time, because this person doesn't know how to say sorry or take personal accountability ng mga pagkakamali at pagkukulang niya, bumabalik siya sa'yo na parang tanga-tangahan lang, na parang wala siyang ginawang masama pagkakamali at parang hindi ka nasaktan. For the longest time, this person has this pattern of like dismissing lang yung mga nangyaring masakit or pagkakamali. And umubra kasi in the past Umubra. Kaya akala niya this time, konting tawa-tawa lang, konting akap-akap lang, makakalimutan na ulit. I feel this is on the side of the masculine. This is his way of manipulating the feminine to diminish yung pain na ginagawa niya. Na parang nagagaslight yung feminine na, hala, he doesn't even feel guilty. Siguro hindi naman to big deal. Or pag napatawa na niya si feminine, hindi na napag-uusapan. At because the feminine feels na, okay na, at least nagkabati na naman kayo. So, hindi na nabibigyan ng halaga yung mga problemang dinala ng masculine na to. Okay? Ang haba ng intro. Ngayon, the official feminine in this connection, nagkakaroon na siya ng, like, kailangan na niyang mag-decide whether magstay or mag-move forward na at mag-detach na sa sitwasyon na to. This is official partner energy, the wifey energy, or the baby mama energy. May anak na involved or may sincere offer of love na pinag-usapan na puro lang naman pangako. Marami nang naging betrayal sa relasyon na to. But the masculine in this connection, magaling siyang like, anong problema? Okay naman tayo Masaya naman, di ba? Stable naman. Nagbibigay naman ako. Okay naman tayo. Masaya.
May picture tayo sa social media, nag-post tayo. So, okay na yon. Okay? May habit tong masculine na to na parang picture perfect, no? Picture perfect. Na sa labas ng relasyon, this is like the ideal family, the ideal relationship na kinakainggitan ng mga tao. Pero ang nakakaalam lang ng totoong pangyayari ay the official feminine, the baby mama, yung ka-live-in, yung talagang kasama nito araw-araw, you know. Ito yung parang mahilig mag-post ng bakasyon, ng regalo, na mahal niya yung taong nasa loob ng relasyon. But this is all about for a show. Someone is not ready for like a committed connection. Maraming lihim. But someone is being very dilulu about this relationship. Na magkakaroon ng magandang outcome by just dismissing all the problems, by just ignoring all the problems. Hindi ganun eh. It could be na parang, sige, nai-ignore, but kumbaga sa basura, kapag nagkaroon ng flood of emotions, aangat lahat ng basura at bulok. Or no matter how you try to hide yung kabulukan, darating yung time, aamoy ito. Okay? May mga iniisip na pag-uusap, but someone is rejecting already yung idea of pag-uusap kasi parang lagi na lang na puro usap lang naman. What the feminine is asking sa relationship na to ay sincere effort na maramdaman niya na totoong may inaayos here. Maraming chismis tungkol sa relasyon na to. The masculine is quietly observing the feminine. Kung paano niya mamamanipulate ang sitwasyon. And worse, kung may involved na bata, ginagamit niya yung bata to manipulate the feminine. Sa kanyang mga selfish agenda. Maraming kasinungalingan and this relationship is built on lies and wrong decisions. Mali ang foundation ng relationship na to. I don't know, parang kaya ba kayo nagsama because maganda sa pangalan? Dahil sa bata? This relationship is founded on lies and self-interest. Selfish. Nag-i-stay ba si masculine because maganda sa pangalan? Or ginagamit niya yung energy of happy family because of community? Alam mo yung pagka mga boss na parang dapat may magandang image of happy family? Or like, dapat sa church ganito? Dapat pag leader ka, di ba, yung smallest unit na hinahandle mo, dapat it should look good. So, meron siyang kinikip na ganong image. At maraming kasinungalingan yung masculine na to kung sino talaga siya. Marami siyang lihim, marami siyang tinatago. Okay? Quietly manifesting abundance also. Let's see. But this is more about relationship. Or, kinikip mo ba si feminine kasi kung maglilid sa divorce or annulment to ay mawawalan ng big chunk of money si masculine? Or kung mabubunyag ba yung totoong ugali ni masculine, mawawalan siya ng suporta sa community? This is like selfish intentions, okay? Let's see. The reason for the reading is parang nagdala naman ng malaking blessing ang relationship na to. Maraming iniisip si masculine about partnership, pera, kaperahan, kabuhayan. What's in it for him if he keeps this love connection?
But at the same time, may tinatagong bawal na pag-ibig si masculine. And because of that, the feminine feels like kailangan niyang isecure ang sarili niya, sarili niyang money bag, sarili niyang kapirahan, kabuhayan, because alam niya yung habit ng masculine na may laging reserba or tinatagong third party or tinatagong pag-ibig or tinatagong whatever na ginagawa niyang for his entertainment. Both of you, the masculine is meron siyang binibuild about sa kanyang self-interest, recognition, promotion, public recognition. So the feminine is quietly rebuilding herself. Kasi kumbaga, this is, let's agree to disagree. Hindi ko yan gusto, pero tanggap ko na ganyan ka. But may mga plano si feminine na ikakabuti niya, na hindi na niya isa-sacrifice yung sarili niya for this kind of love. Though for some of you, hinihintay mo pa rin yung sincere offer of love ni masculine. But for most of you, nagfo-focus na lang sa mga offer tungkol sa kapirahan, kabuhayan na magdadala sa'yo ng recognition and financial stability. You might be dealing with an aqua, cancer, kanina? Gemini, Virgo. Okay. Marami pinagdadasal ang ating mga Pisces kung darating pa ba ang financial stability na to, especially sa side ng feminine. Kasi sabi ni feminine, with or without the masculine, dapat maging okay siya, lalo na kung may involved na bata. Lalo na doon sa mga feminine na hindi pa makaalis sa sitwasyon because of financial dependency sa masculine. The feminine in this connection is already holding her cup of love back, na parang wait lang, nakakapagod na. It feels draining to always pour yung love and care mo for this masculine na take lang ng take. I'm not saying walang ambag si masculine dito, but the feminine feels that she's giving more. Nakakapagod with the strength card in the reverse. Puro na lang betrayal, false promises. For some of you, iniisip pa rin kung tama pa ba talagang magtitiis. For most of you, nag-exit na. For some of you, pinaplano kung paano na mag-exit. The masculine in this connection is trying to avoid conflict. Ayaw daw niya ng drama sa drama na dinala niya sa relasyon na to. You know? Ay, nako. Sabi ni masculine, he's moving away from any drama and conflict sa relasyon na to. At ramdam niya na marami na namang sasabihin si feminine, kaya parang layo-layo muna siya. For most of you, there's a masculine here na hindi maibigay ang obligasyon man lang, sustento sa mga bata. But for some of you, ay nakakapagbigay naman, okay? But hindi enough. It doesn't feel enough. Kung ano man yung definition ng enough. Sabi ng feminine sa connection na to, tama ba talaga na mag-walk away? Parang this is like calculated risk, especially doon sa may mga anak na involved. Nakakayanin mo ba? If ever ba naiiwanan mo na yung lahat at hindi ka na maghahabol sa conjugal properties or hindi ka na maghahabol sa sustento, kakayanin mo ba na hindi naman mahihirapan yung bata? Kung iiwanan mo na ba yung bahay, would you be okay? Or paano na yung mga bata? Kailan ba talaga dapat umalis? Paano na ba? The feminine in this connection already like throw the white towel here na parang sabi niya surrender na siya, at for most of you pinipili niyo na yung peace of mind. At kung ano man yung mga financial
or material things na dapat iwanan, iiwanan mo na. Sabi mo, sige, kanya na, for your own peace of mind. Especially if you're dealing with a narcissist. Para hindi ka lang niya pahirapan, para matapos lang ang mental torture, iiwanan mo na kung ano yung mga properties na yan. Gusto mo na lang is para sa mga bata. But for some of you, lalo na kung very difficult yung masculine, sasabihin mo na, igagapang mo na lang to. Kung nahihirapan ka naman sa pagsasama na to, sa isang loveless connection, and abusive relationship, lalo na kung may involved na kasal, very abusive to. Hindi naman walang love. But this is like, parang circus, no? This is just for a show, ang ganda sa Facebook, ang ganda sa social media, niregaluhan si ganon, kumain sa ganyan, nag-donate si ganon sa ganyan, pero sa loob ng bahay, iba yung ugali nung taon na to. Very manipulative, very controlling. This person is also using money para pahirapan ang kanyang baby mama. I feel sad kung sino man yung mga hindi pa makaalis sa sitwasyon na to. And I pray na mabless ka na ni God soon ng resources for you to be okay on your own. Kasi walang kapantay ang peace of mind. You know, ang pera kikitain eh. Pero rebuilding yourself at gigising kang masaya at maginhawa, iba yun eh. Okay? In the next 3 months, it feels like nandito pa rin ang broken heart energy, disappointment, and someone is still waiting for a good news. For some of you na naghihintay ng sustento, na hindi pa kayang mag-isa yung mga responsibilities, I'm praying na sana i-bless ka na lang ni God ng malaking blessing para hindi ka na umasa sa manipulative person na to. Again, this is not for everyone, ha? This is like, for someone talaga na kailangan ang advice na to. Someone would try to reconnect, pero hindi ko nararamdaman yung sincerity. Wala akong nakikitang linaw sa sitwasyon. Someone would play the victim sa relasyon na to. May communication about pasad boy energy. But I feel the feminine would detach. Feminine, focus on your finances. Focus on rebuilding yourself. Focus on being financially independent. Kasi for most of you, ginagamit ng masculine yung dependency mo sa money, sa pagiging abusive niya sa'yo. For some of you, wala naman ding maibigay itong masculine na to na sustento. Kung ganun lang din naman, for your peace of mind, let go. There is a masculine here na parang kung sino man yung naging playtime niya, bibitiwan niya. And because of that, babalik siya sa baby mama or kung sino man tong ine-entertain niya right now. But, kumbaga yung general energy ng sitwasyon, feminine, especially kung may involved na anak, ayusin mo yung finances mo para makadetach ka na. I know for most of you, umalis na. For some of you, nagpaplano lang, nagko-compute lang ng gastos kung kakayanin mo ba talagang magsolo. For some of you, kailangan pa munang magtiis para lang, mapagplanuhan. Calculated risk, kumbaga. Okay? But, I'm praying na, malusutan mo agad to. But lahat tayo may kanya-kanyang lesson. And kung ano man yung lesson na yan, you have to figure it out kung paano, your way out of the situation. Take it as a lesson na lang, malaking tuition fee to, if you know what I mean. But, let's see, ang ating next reading. This would not resonate for everyone, but parang, kumbaga sa emergency reading, ito ay for those na nangangailangan ng advice na to. Okay?
And I pray na ma-bless ka ni God ng solusyon.